Mga sari-sari store, sila ay naging parte na ng buhay ng mga Pilipino. Ngunit nababawasan na nga ba ang pagtangkilik natin sa mga ito? Maaari kayang tuluyan silang mawala sa hinaharap? Ayon sa isang local tech startup na Packworks ay bumababa ang ating average monthly spending sa mga sari-sari store. Mula sa 800 pesos noong 2022 ay bumaba ito sa 781 pesos noong 2023 at sa 689 pesos sa taong 2024. Ngunit ito ay nangyayari sa kabila ng pagbaba ng inflation sa Pilipinas na bumaba sa 3.2% noong 2024, pinakamababa sa loob ng 4 na taon. Bakit ganito? Ayon sa Packworks, ang pagbaba na ito ay maaaring dahil sa preference ng mga Pilipino na bumili ng tingi, mas maliit na portion para sa mas murang halaga. Ito ay dahil sa pangangailangan ng mga consumer na pagkasyahin ang kanilang budget sa mas mahabang panahon. Binibili lang nila kung ano ang mga produkto na kailangan na nila, kahit sa kabila ng mababang inflation. Makikita natin sa perspektibang ito na isa ang pag-iiba ng preference ng mga consumer sa pwedeng dahilan ng pagbaba ng benta ng mga sari-sari store, tulad na lamang ng pagbaba ng benta ng sigarilyo at alak sa mga tindahan noong 2024. Nagkaroon din ng mga disruptor ang ating sari-sari stores gaya ng convenience stores. Noong 2023 ay mayroon ng 3,912 na 7-Eleven at 1,608 na Alphamart sa Pilipinas. At patuloy din sa pagdami ang iba pang mga convenience store at ang maliliit na supermarket na nagkalat na din lalo na sa urban areas. Ayon sa pag-aaral ng Nielsen noong 2018 na nagsaad din ng pagbagsak ng sari-sari stores at paglago ng convenience stores, ang ilan sa mga dahilan sa pagtangkilik sa convenience stores ay ang urbanization, pagdami ng kababaihan sa workforce, lumiliit na sukat ng pamilya, at ang dumadalas na pagkain sa labas ng mga tao. Lalo pat lumabas sa kanilang poll na ang ilan sa hinahanap ng mga tao sa isang pamilihan ay ang may mahabang opening hours, mayroon ng lahat ng kailangan nila, may mga deals at promos, at may parking, mga bagay na mayroon ang convenience stores. Ang mga datos at pag-aaral na ito ay nagpapakita ng patuloy na pagbabago ng consumer landscape sa Pilipinas na maaari ring maging pamantayan sa kabuuang lagay ng ating ekonomiya. Maaari bang tuluyang mawala ang nakasanayan na nating sari-sari store? Sa ngayon ay tila hindi pa ito mangyayari. Sa mga sari-sari store pa rin tayo makakabili ng tingi at sila pa rin ang nariyan kahit sa rural areas, sa mga pinakaliblib na lugar, sa mga eskinita o kahit pa sa mga lugar na walang kuryente. Ngunit upang hindi tuluyang maiwanan, ay kinakailangan ng mga ito na mag-adapt sa mga pagbabago sa consumer landscape at sa ating ekonomiya.